So here we go mga idol, this is JM from JM Hoopcast Channel. Ngayon mga idol, pag-usapan natin ang tatlo na madalas gamitin na offensive style ng Lakers. Pero bago ang lahat, another historic moment for LeBron James mga idol. He's officially the first player to surpass the 42,000 career regular season mga idol. So ano pang hinihintay natin? Let's go and start na tayo mga idol. So balik tayo sa topic. Dito mga idol, kung titignan nyo yung post-up move ng isang Luka Doncic. Again mga idol, Luka is a offensive threat. Kaya yung pag-close up or yung pag-help defense ng isang Triple J mga idol, kung nakikita nyo, just to pressure Luka para makapag-force siya ng fast. Okay? But nag-take lang ng quick double team to pressure Luka. But again, kung titignan nyo mga idol na si Dorian Finney-Smith ay so dito mga idol, kung titignan nyo, sobrang wide open ni Dorian Finney-Smith. Okay? So dito mga idol, kung natuloy ang double team pressure ni Triple J, okay, possible i-kick out pass to kay Dorian Finney-Smith ni Luka. Okay? So we know naman that Luka is a offensive threat. Okay? So nakaka-interact siya o nakaka-attract siya ng magandang spacing para sa mga kakampi niya, mga idol. So tignan nyo ang video na to, mga idol. So Luka post-up move and Triple J trying to make a quick double team to pressure the ball to Luka and to make force shot. And kung if ever na natuloy to mga idol, pwede niyang i-kick out pass to kay Dorian Finney-Smith. Let's move sa next video mga idol. So dito, gumamit ng double screen play ang Lakers mga idol. Kung titignan nyo mga idol, from off-ball screen, nagbigay si Gabe Vincent para kay LeBron para makapag-cut siya mga idol to attack the basket. So kung titingnan natin, ito ang first option netong play na to. But however mga idol, since nakita natin na yung defender ni LeBron is naka-recover, kaya kung titingnan natin dito mga idol, yung defender ni LeBron is talagang naka-recover. However, itong center ng Memphis na si Jason Happ mga idol is hindi nag-help kay Jared Vanderbilt. Instead to help Luke Kennard, mas pinili ni Jason Happ na tumulong sa paint area or sa shaded area kasi once na nag-help siya kay Luke Kennard is may possibilities pa rin na ipasa ni Luka kay LeBron. Punta tayo dito sa second option ng play na ito. Titingnan natin yung screen ni Jared Vanderbilt dito kay Gabe Vincent na nakapagbigay ng spacing. Dito mga idol, kung titignan nyo, pagpasa ni Luka Doncic kay Gabe Vincent is talagang wide open siya sa 3. However mga idol, kung naka-recover dito si Jason Happ, may possibilities na mag-roll o ipasa ni Gabe Vincent kay Vanderbilt yung tira niya. Ito ang kabuuang video. Double screen gameplay. The first option is to LeBron. Okay, Gabe Vincent off ball screen, then LeBron James cut to the basket. Okay, but the defender mga idol is nakapag-recover. Also J Happ nag-help defense instead to help Luke Kennard sa screen, and then Gabe Vincent is wide open na pwedeng ipasa kung nag-recover or hinabol ni J Happ si Gabe Vincent, and then nakita natin mga idol na wide open si Gabe Vincent. However, etong si J Happ hindi niya na hinabol or i-challenge si Gabe Vincent. Instead, to help Luke Kennard, mas pinili niya go under and protect the shaded paint and paint area. Kasi nakita niya na nag-roll si Jared Vanderbilt. Okay mga idol? Dito sa pangatlong video na to mga idol is makikita natin yung pinakasimpleng play na laging ginagamit ng Lakers mga idol. Dito mga idol, gumamit ang team ng Lakers ng high pick. Kung makikita natin, itong si Luka mga idol is he wants to attack
the paint area mga idol para makapag-attract ng mga defender na dito mga idol. Makikita natin na ang first option dito is kay Luka to attack the paint area, and then the second one is yung pag-attract niya sa mga defender and to help defense para kay Luka, na nakikita natin dito na si Roy Hachimura malaki ang space niya kay Santi Aldama mga idol. Ito naman mga idol, yung second option ng high pick ni Luka is yung pag-roll ni Jared Vanderbilt, na nakita natin na dun niya pinasa to take a easy shot mga idol. Here's the full video mga idol. High pick for Luka and Jared Vanderbilt take a roll, and Luka attacked the paint and he saw the first option which is the Rui Hachimura, and then the second one is Jared Vanderbilt. Mga idol, salamat! Ngayon mga idol, since nakita nyo na ang madalas na play na ginagamit ng Lakers, etong tatlong to mga idol. Kung meron pa kayong mga gustong idagdag mga idol, please comment down below mga idol. Again, this is JM from JM Hoopcast channel. Peace and I'm out. JM Hoopcast, ready ka na ba? Basketball analysis, walang kalabuan. Bawat laro, bawat galaw, tinitingnan ang tama. Pagdating sa basketball, JM ang may alam na. Tip-off na game on, sino ang magpapakita? Dribble, crossover, pasok sa paint, mas mabilis pa sa hangin. Pick and roll, defense nakafocus. Pero JM Hoopcast, tinitingnan na ng bawat process. JM Hoopcast, game insight sa lahat ng plays. Bawat galaw, bawat strategy, kitang-kita sa mga ways. Fast break, transition offense, triple threat. Bawat detail, ibibigay walang labis, walang kulang, perfect. Offense versus defense, sino ang may edge? Half court set, sino ang mag-lead? Basta JM Hoopcast, di pwedeng magsinungaling. Bawat move, tinitingnan, bawat pass, tinitigbang. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Huling segundo, sino ang aakyat? Step back jumper, buzzer beater, pasok laro na ang lamang. Bawat turnover, rebound, assist. Ang analysis ng JM Hoopcast, as precise as it gets. Palam ka kaswalad sa insight, basketball knowledge na kumpleto, perfect na sight. Kung nais mong malaman kung